Consulta pa. Sige, sige. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi ajmain. So mga Lukas pagali ko, sa guna oras na bangin sukur kami kano nyaba gay sabab kano adan inadanatan no na oras sa Lukas kuanya dasalakaw si Dr. Muhammad Najir Ibil sa kanin kaysa ang member Hayatul Ulama do Darul Ifta. Bali bago kami makaladso siya na adong pedo pakanggeno Lucas ko pedo lecture muhadara siya kanu agamatano sa nya pagkatitimpuano Ramadan na kadsukur ka nyaba Lucas ko ba niya na sublai ka bisinin sa kanina galbakan na nyaram ba pada napagitong ko kano makashare ko siya sa kano mga galbakan kano mga nyaba timpo na Ramadan. Bali bago tanong lang madso na basi mga pato sa mga audience do kasi adon na mga question and answer ibagin kay nami prices. Bali explain ko bo pagkikinagantan no bo mga bamando no Lucas ko niya ulama so mga lecturing ka luwang ba pagkuhan so answerin. Ingat ka no ka adon na to na dino ged di tano makikinig sa kanina ka lecture na di tano ma-answer so langon ng mga question. Adon prices tano mapakita sa mangge sa kano GCash do nyaba ibo-promote ko ba niya podbe niya kapag itong ko ibaguyag ko siya kano pamilya ko na nyaba ugeda sa gunaba niya timpo so aron mga makasugat mga pagalikusan sa nyaba online live tano na upama adon maka-answer kano mga idza no ulamata no saki na nyaba sa meto premium na nyaba di kanya di kurinti ka solar niya solar system mapakis kanin na ibo charge bu siya kano sanang solar bulb nyaba idalamin kaysa na adumbon tablet ano base niya ron ba yung bulunta grand prize bapadok Okay man. nyaba no yamadakal nyaba balba niya ka ibo-promote ko kano teni pa kanini sita labi-labi ron sa mga papuntayan ko mga dagat gangaganin na na to di kalo-kalo ba pa na maslabo ni madabang ini sa uman magabi na dama problema no ka i-charge to siya kano sa sanang nyaba solar bulb ba niya na so kaysa araw mo nun so mga bago online class ang mga estudyante mga ustads na kalo-kalo po na makadabang po niya ba gadget. Mapaki man na bungkal ka. Bungkal tanong ito bali di ko pa sama nagkataon ni pila ka viewers ng sama ni kuha na to 49 nangyari bungkal tanong ito bali di ko pa sama nagkataon ni pila ka viewers Masya Allah nyaba sa nito Galaxy tablet so mapalad naman nanalo na alhamdulillah dahil niya kuana ni ka yano bo punggulan na i-share so live then pag may badge na yung pag-share nyo ay pwede kayong manalo ng aming question and answer. Bali sa meto na mga patano sa piya mga makomanta po sa mga at least 10 to 20 person na viewers mapya magabisal kanusan langon so langon na bagilay bangi sukur kami sukra na bener
basi ano to aron perun ka Well, di ka, kuha na, idyo ko mo sa papremyo niya. So, promotion tanong kagi naman gabi na adan question and answer sa lecture. way. And then adan kapambate sa Quran na tartil. And then adan mana adan. Tuba. So, ndoy pakakwalo ba sa pamaso Q&A, nandoy kanilan. Way. And then Bali so, bang, na andaw mo naman. Way. Then, so, tartil, andaw mo naman. Saguna na adon walo ka taw i makatalima sa niya ba question and answer kanu siya kanu live. Sa niya ba sa harapanon niya. Naso kapag to online ini basa na niya pa online contest kab langag kanu Quran at artil na nyaba su grand pricing. Realme C25 nyaba su baguno Realme ka marakali galing sa nyaba mga estudyante Okay. papa. Yako ba ganin na su pakanisita ged na tuba su data makamo. So mga adong bong gagagani na base magadidita no pang ka kumato sa bala sa siyasa kanu mga pagalitan no gapag nga pasangan. So nyaba so kuan, nyaba so Wait, tartil. tartil. Okay, niya surprise na tartil. C25 Realme. Okay. Bali mapiar na cellphone niya. Ustad. Bali su adan na nyara mo nun ka C11 ni grand pricing. C11, The same time kano adan do tartil na adambun consolation pricing bapa inshallah. Kesa su Gcash do nya ba solar bulb niya. So panon mas kuha na kataon nilan sa at katawtan sa niya nakataban kanunya. So adan o sa Quran na niya ataw. Panon ni Bali, mana after- proseso na ron. Way bapa. Bali after o live tanu siya ba na sa kasa miti bamili bapa sa andoy mapamili ta maskwana so mapya kinalangagin do mapyaso kina suara ni. Okay. Bali after the live na send kanu siya sa page ko ba niya BM Masur Sangki Ampatuan Biruar through messenger kalu kami ba bangalam sa teni mapamili nami ang makataban. Kay sana Yakubu pedo atip na pagkapiano so ka ba record do ka arnato na so Okay. uswala no dita no siya sa liu kumana so arnato making la background yama pa na siya no sa di ka nagid making kan dumapya so ka ba king nagami kani bapa do kani. Okay. Bali sa meto bapa na malu marakad ang di viewers ta niya. Salam kan mga pagali ko, mga denged ko. Teni babud shoutout sang ka. Mapake nami shout out. Way. Bali bapa na to pero mga panan ka. Okay. Anan to lodwantar ni lecture gada panon so anan to so dasan. Way. Di maka kilig sa lodwan na bono lubang buati question. Hindi maka-answer. So, Okay. anong panbangatan atau ka? Babud shoutout boy. Pakiutan kanya si Vice Mayor Dato Samsudin ang Patuan Sangki. Masya Allah. So, mga lukos ko bun, mas labang bangin sukurang ko, kaysa niya ba, mitabang sa laki ba niya, bangalimuan, lukos ko ba niya dasalakaw, subay labi na Maguindanao, bay Marua, ang Patuan Mastura, luso, babadayan ko bun, ama ko, si Dato Tukaw Mastura, Member of Parliament, na BARM, so, ali ko bun na Mayor Sultan Kudarat si Mayor Dato Shamim Biruar Mastura so tiwali ni si Member Parliament by Dimple City Sara Dimple gusto lang ng mga pagali ko sa kuna bagilay do pud support sa laki masla kabangin sukra na ba sa kanulangon bali nya ba jalmanan ko nya sa ubay ko niya taga Parako ba niya Lucas ko kaginanyaman na tiwale no ali ni ina ko dasalakaw so babog ko manisan sa langon na babog ko si Auntie Bay Bebidal ang Patuan Ibil
Bali nyabe tiwalinin lukus ko ba niya mas lageri na pagilmo ko sa kanin kalangon na dadsa ganatpan sa agama na nyaron be banawagan ko nyaron be langon na pamilya na namin na nyaron be pandadsa namin sa langon na panuni ka bagilmo sa Islam. Bali alhamdulillah na inanggang kami no sa oras masla ka bangin sukur na yamasla siya kahanda tano na makikinig tano kanu lecture ulama tano dasalakaw si Bapa Dr. Muhammad Najir Ibil. Okay. Antuan ta? Saka ba para na to na balabitan ka mga kuana na. Oy. Anan to antuan ta rin ka apya galindoy oras na sa lumanamboy. Uy. So kalangan tal na possible ang buhatan na question. Uy. Sa lumanambo. Do makinig apya adan modi na sabutan. Okay. Ustugid alas gis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Samaya na masikan duwagay inasama sa Ramadanan niya. Kamakabuwasa tano sa namag. Gay na salasa. And then possible makabuwasa tano pamunsa kano gay no alba. Na nyarin siguro na kanu kamis na makabuka din. Apya alba na da siguro nin dito na makabuka nginto mailay sa ulan-ulan. Ataw kadi amin ka mailay sa namagan to ka ilay tano kamun sighting na makabuka tano sa kanu alba. Ngada amin kadipan na siyapan sa kanu kamis. So nya naman na kamis na sigurado. So alba na nadapan siguro din ngada tiga basa tentative pa insyaallah taala. Nya sa metod ka pamakutan nakagina pero bunang ged Ramadanan niya. Uged na nyata no date ang mapagadat na dita no kabaduan siya sa basa Arab sa tiga basa Arab Ramadani yun. Yani maana na ndubo sa mimba ko Allah Ta'ala sa timpo na Ramadan. Kaya ganyan kamanggulan na Ramadan yan. Pama na natanto ka sa pang Ramadan mo. So dapat sa tao, niyadet sa tao na nadaka na Ramadan mo skaning kanyalon bahasa Arab na Rabbani yun. Yani mana na pagkilalanin sa Allah Ta'ala sa apya adaka na ulan-ulan na Ramadan. Na antubedet sa kanong tao. Na wag dalam kami ito na Ramadanan niya na madakal at anto anak ang ganin sa kita no ang mga lesson, mga pangagi, mga guna sa kanong kina daga parata no salkanin sa dalam anaka sola na niya 29 days ataw ka 30 days. Bali sabab sa medyo gapupus Ramadanan niya na naniya ko siya kaninyang bityala na sa mga basic ged anto akatawan atau ka basic keda ilmu di din masulod adi kasabutan na tao ang gungalan pan sa Muslim. Upama kasutaw na niyaning claim sa ginawanin i-Muslims kanin na nasisitad na banal kasabutan nin inyabang bityalan ko ba niya. Na pinakasimple buged kanto ba basic buged kanin. Upama kadi kasabutan na tao inyabang bityalan ko niya pinaka basic na nanto mapakay i-review na tao sa ginawanin. Kanya ni maana na siya kano kinanggungalan ka sa Muslim na nakanaged sakto upama. Kagina adan siya sa kano mga dapat ged atau siya kano dead ged apad zabutan no kay Islami na kanabas ng kading kakatawan. Na panunan to ikaklaim ka sa saka a Muslim inunta so pinaka basic ka banal na din kakatawan. So to ba may kami to ba na ma-review na to so kanina sabot. Kagina may kapian na mga basic ka din kakatawan o nanyanang kapan kasabutan imedyo ludan sa malo madidalaman to bityala. Mas labi din kasabutan. Kagina pa magko so basic kadang din kakatawan na mapakay aso mga mas madidalam abityala pandak sa kanong kay Islami na mas din kakatawan. Well. So unanon to na adun panudulong ko sa kano. Ninabi pinakamapya sa lecture na adun tudulan. Adi gawa. Kagina pakabesen kaluba itingga siya subhanallah. Det besan ang gulang ko niya. Nanyaan ang gula na natido ng gula kamasikan katawan niya ba ng mga bagabrod. Katawan ng mga bagabrod mga babayeng gumama. Na kanulagun, nyabe ng gula niya. Kanulagun, di ako gali pata, 97 or 98. 1997 or 98. Dali ba sa nambalagun? Na adan mga taga-Parako sa Madina, first time silang makalo.
paganay akaroon nilan sa Madina. Na nanging kapang ka rusilan sa OMA, Office of Muslim Affair, sa guna NCMF da ningalan nin. NCMF da, naong ba sa Muslim Affair? Kanong to balagon? Naniapid dalo no bang interview, natigin siya, kagina maranaw, pagalitan ng mga maranaw siya sa lanaw. Are, tigin siya kapan. Niya uso tigin na turo no pantini mga babayano niya. Niyabi tudulan na niya. Gunay bagiza, tigin siya, ni peduruan. Natigin, katigin na, karan tigin interview ko tigin sa gunaba niya, sa mga babay, abagabrod. Narutigin bunsal kanwa sa Mindanao. Afwan, lubun sa kanwa tigin sa Cotabato. Nakagina sa kitawa, na timang sa Olobay City tanong, ka Cotabato man. Magidyan siya makabun sa, siya mag sa, niya sa area na mga dato piyang, nando Ampatuan, nando Saripagwag, apian daw, niyan mong city, magani Cotabato. Kagina siya pa kaganati, plain. Nanyaning kadalo, tigin, katigin ni mga bunsal kanwa niya, ang mga babay no tigin. In-interview ninda. Muna interview nanyabi padalong ko niya pinaka-basic ka ba na. Nanya idza, natigin siya, labit kay rukuna Islam. Basic ka ba na. Labit ka tigin, irukuna Islam. Unananan to pa, natigin bati kay Fatiha. Uwal. Na. Okay pa nito, Fatihan to, marakira pa kabati. Marakira pa ka-memorize. Ugera so, una maka-umi idza sa tigin siya, labit ka, irukuna Islam. Ato tigin, pila timan irukuna Islam. Nanto ba puntuan to. Kagunaning ked sa ikapuran niya mga nto ba mga pagalitan no nam panabaganad sa mga basic date akatawan no to siya sa kesrim na kaginabaga brood. Kaginabaga brood dosan. Nanto pa na baganaran. Tiga basa swali pingyaman na pakoron. So kalinin baganaran so gagyasa na nandan sa mayor ng katamanan. Nanto ba so kapag nanamatag gumebe. Dulikan yan. Nyap banud dulu so kapag kumatag makagumebe, mana di ka tawangi pangulanin banggat paggrida, kanyanin nga pangami na suliman eh. Na so kapag nanyanin na dalo, natigin siya, labit katigin kuana, lima rukun ng Islam. Na lurong sunyanin labitan, nyabi punto, nanyanin nabit tigin siya, nyatigin rukun ng Islam, na kaysa tigin na kadudugan. Ikadua tigin na kapamandita. Nya ikatulutigin na kuana nginani kaganduli sa mana padaguban nan sa kuana turong na ikangkar turong be nalabitin kanur kuno Islam kapamandita kadudugan nando kuana to be kuanan to kagandulian to sa padurungan so pagkan to be natawani na ikangkar into mas kuana kapasangin ng tamanan so pinaka basic ka idza na dining katawan nanto be na daw nun to bagin tabi tingin no patingin Nganyapon na daw no mga kapag mga estudyante siya sa kito sa Cotabato na tingin na nambatigin sa mga watan do tigin na siya buntigin sa maskwa na mawata na ba ng area na daw ng tigin na udapanin apid dalo kinapangagi sa kaislami daran tigin na tumunan tigin daran sabot yan na tigin niya batin bedalong ko niya nesita tigin na napamana mapamando sila niya ko pun tulusan tutudulan na meto ba makaya akatamanan imeto ba sukali ng ka sabutan ni agamanan ka na amin kami turumbay napabar ka smawal na mistake pa mo naman kanto bay nakasawa din na kadudugan nando kapamandita nanunto ba kagandulian to sa padurungan kun kuana pagkan nanto mawatan na ba nito kanto galbakan into siya mun sa kanong mga kapangalimuan madalo talo so anto bay dalom kanto na niya ba labitan ko siya mga niya ko siya labitan atau niya ko siya i-lecture sa kanon so pinaka basic data ba na kasabutan nutaw sa kanu agamanin ame mabuka paggrem ka saka magijani babe atau mama sa kanu pidalo kay silmi so ulo juan tano bitiala niya kumbo mapadok okay bali maraki sa may babud shout out ampong kanubo ka dito ba malakay okay bali maraki libre ko sa mana sa mapakaya makakinig sa parabasa Tagalog kagina maraki lang ni gabatya ko request sa Tagalog okay da problema inshallah makasabot okay. Mga balikis lang okay da problema mapiyaba si Tagalog tanong so dito tayo sa topic or issue or di kaya usapin tungkol sa pinaka basic na dapat malaman ng sino mang tao na para sa sarili niya ay nag-claim siya na siya ay isang Muslim, babae man or lalaki. So ito ang pag-usapan natin sa mga sandaling ito. Ito ay base sa hadith ni Jibril alayhis salam nang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itinuro
kung ano ang mga kahulugan or haligi ng relihiyon. Hindi relihiyon ng Islam, kundi ang buong relihiyon. Kasi kung magtatanong tayo, ingatan nyo, baka ito ang lalabas sa question, ilan ang haligi ng relihiyon? Hindi pa Islam. Pamasa Maguindanao, na sutumidang no agama. So, ilan ito? So, bali, ang sagot nito is, maaring masabi natin na 5 plus 6, 11 plus 1, so 12. So, namba itumidang agamana. Yan yung, kumbaga, foundation o di kaya haligi ng relihiyon. Kasi sa Islam, may 5 haligi. And then sa Iman, may 6 na haligi. So, 5 plus 6, 11. And then, meron tayong tinatawag na ihsan, which is iisang haligi nito. So, bali, 5 plus 6 plus 1 equal 12 lahat. So, yan ang pinaka-haligi ng relihiyon. Ang Islam, meron siyang 5 haligi. Ang Iman, meron siyang 6 na haligi or arkan or rukun. And then, yung tinatawag na ihsan, meron siyang isang haligi. So, nang dumating si Anghel Jibril alaihi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sa unang hadith na ito, sabi ni Umar ibn al-Khattab, isang araw ay nakaupo kami kasama ang sugo sallallahu alaihi wasallam. Bigla na lamang dumating sa amin ang isang lalaki na napakaitim ng kanyang buhok at saka napakaputi ng kanyang kasuotan, ng kanyang damit. Ibig sabihin ni Umar o sa sinasabi ng ito, itong lalaking ito, hindi mo napapansin na kumbaga galing sa travel, galing sa malayo na naglakbay papunta sa kanila. Hanggang sa sinabi ni Umar ibn Khattab, sabi niya, hindi mo makikita sa kanyang kasuotan na kumbaga may palatandaan na siya ay nagta-travel siya. At ang nakapagtataka pa, sabi ni Umar, ay walang nakakakilala sa amin. Kumbaga, parang dayuhan, stranger. Parang bihira lamang ang lalaking dumating na ito. So, hanggang sa ang kanyang ginawa ay lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumbaga, ang kanyang tuhod ay ipinatong sa tuhod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, parang sa Bastan Maguindanao na, mana initumukin so Albin, yukanu albu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At inilagay ang kanyang kamay, 2 kamay, sa kanyang itong hita. Hita niya or hita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sabi natin na hita ng lalaki. So parang ganyan. Na ang kanyang kumbaga pagmumukha o kanyang parang ginawa sa pag-upo niya ay parang pag-upo ng isang gustong mananaliksik ng kaalaman. So hanggang sa ganun na, hanggang siya ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito itinanong ang 12 haligi ng relihiyon, which is unang-una sabi niya, akhbirni anil Islam. Sabihin mo sa akin kung ano ang tinatawag na Islam or mga haligi nito. So sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Ibig sabihin nito, nang magtanong ang lalaki, sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano ang tinatawag na Islam. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsaksi na si Muhammad ay kanyang sugo. Yan ang tinatawag sa Arabic na shahadatain. Yan ang unang haligi ng Islam ay ang shahadatain. So yun ang una. Sabi niya, at pagkatapos nito, pagkatapos ng shahadatain, wa tuqimas salah, at isasagawa mo ang 5 beses na pagsasagawa ng dasal, ng sala. So, 5 times ito. Sabi niya, wa tu'tiyaz zakah, at pagbibigay ng obligadong kawang-gawa, ang tinatawag sa atin na zakah. At sabi pa niya, wa tasuma Ramadan,
at ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At sabi na bilang panghuli, matahujjal bait, ang pagpunta sa Makkah upang isagawa ang natataging ritual na ginagawa ng mga taong pumupunta sa Makkah upang magsagawa ng Hajj. Tinatawag na kapag gagi, sa Likita no amang Maguindanao, kapag gagi. So, shahadatain, kadzambayang sa makalima, nanukang sa zakat, nanukabwasa sa ulan ng Ramadan, nanukag gagi. So, yun ang haligi ng Islam or yun ang paliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa tinatawag na Islam or ang haligi ng Islam. So, sabi ng lalaki, which is lalaki na hindi kilala ni Umar, sabi niya, sadakt. Sabi niya, tama. Tama ka, sabi niya. Sabi ni Umar, either sa riwaya na ito or sa susunod na riwaya, sabi niya, ang nakapagdataka sa amin ay siya nga ang nagtatanong, tapos siya pa rin ang nagsasabi na tama yung sinabi mo. Kumbaga para sa atin, parang nakapagtataka, nagtatanong na nga, tapos nang sinagot siya, ang kanyang sagot naman o kanyang sinabi ay tama yung sinasabi mo. So kumbaga parang sa katayo ng lalaki nagtatanong is alam din niya yung Islam. Okay, continuous tayo. Pagkatapos nito sabi naman ng lalaki, akhbirni anil iman. Ano naman sabi niya ang tinatawag na iman or faith? Tinatawag na faith. Paniniwala. So sabi ng lalaki, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. So anim ang haligi ng iman. Ang sabi niya, ito'y paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa kanyang mga anghel at saka paniniwala sa kanyang mga sugo na ipinadala at ang paniniwala sa mga book, mga aklat na kanyang ipinadala sa mga sugong ito at ang paniniwala sa huling araw, Day of Judgment at ang paniniwala sa tinatawag na qadar. Itong qadar na ito mga taga-subaybay, ingatan nyo ha, ito ang kumbaga maraming naliligaw ng mga tao patungkol sa qadar na ito. Kaya nga sabi natin na maraming naguguluhan nito. Pero ibang topic na ito. Pero sa anim na haligi ng iman na ito, ang pinakamagulo sa mga tao itong qadar. Pero ibang usapin na ito inshallah. Pero ingatan nyo, baka lalabas sa tanong ito. So, itong qadar, masyadong magulo sa mga tao. Inshallah, ibang usapin na ito. So, yun ang haligi ng iman na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay an tu'mina billah, paniniwala sa Allah, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga aklat na kanyang ipinadala, paniniwala sa mga sugo, paniniwala sa huling araw, at paniniwala sa qadar. In short, sa atin namang Maguindanao, kapalitya ko Allah Ta'ala, kapalitya sa kanong mga malaikat, kapalitya sa kanong mga sugo, sa mga nabi, nanu kapalitya sa kanong mga kitab, nanu kapalitya sa gayamori, nanu kapalitya sa kanong qadar. Nyapit dalawa qadar, iniukol sa tao, isa benar-benar na manggulan ng kanya, magizan imawag numapya. Nanto may pidalawang tuwa qadar. Na madakil siya ba, mga tao, ad nantuwa, tigo kibasa, nataring, sa nama pidalawang niya qadar. Ugera inshallah sa kabitiran din ito. Alright. So, destiny sa English. So, yun. Sabi naman ng nagtatanong na si Anghel Jibril, sabi niya, sadakt, sabi niya. Sabi niya, tama yung sinabi mo. And then bilang panghuli, sabi naman ng ni Anghel Jibril, nang magtanong siya, sabi niya, fa'akhbirni anil ihsan. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang tinatawag na ihsan. Word na ihsan sa Tagalog is yung pagiging mabuti. Upama siya sa kita ng Maguindanao na sukabya-pya na. Ihsan na pidalo na kabya-pya. Ugeda niya na mas madidalam, mas malalim ang kahulugan ng ihsan na ito. Sapagkat nang sabihin ng sugo sallallahu alaihi wasallam kung ano ang kahulugan ng ihsan, sabi niya, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. So ito ang pinakamalalim na kahulugan ng tinatawag na pagiging ihsan o muhsin ng isang tao. Ibig sabihin nito, sasambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Dahil kung hindi mo man siya makita, siya naman ang nakakakita sa iyo. So yun ang haligi ng ihsan, is yung tinatawag na yung pagsamba mo, iisipin mo na andyan siya, nasa harapan mo, na alam niya ang lahat ng kilos mo. So dahil doon, dito,
nagkaiba yung tao na minsan napapabuti ng kanyang pagsamba dahil nga sa inisip niya na andyan ang Allah na nakakakita sa kanya, which is lahat ng galaw niya, lahat ng kilos niya ay alam niya. Kung ito'y mashallah mabuti, ay ililista ng mga, ang tawag sa atin sa mga matatanda is kiraman katibin, mga tagasulat na ang anghel, na tagasulat ng ating mga mabubuting gawa. Kung masama naman, ay meron din nakahantay na tagasulat din ng ating mga masasama na gawain. So yan ang kabuuan ng kahulugan ng tinatawag na ihsan. So dahil dito, ang tao is napapabuti niya ang kanyang ginagawang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa ito ay ang inisip niya ay nakikita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kabuuan ng haligi ng relihiyon. 5 sa Islam, 6 sa iman, at 1 naman sa tinatawag na ihsan. So, yan ang sinasabi ko kanina na pinaka-basic na dapat malaman ng tao na ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili ay Muslim siya. So, dapat malaman mo ang haligi ng Islam, dapat malaman mo ang haligi ng iman, at dapat malaman mo ang isang haligi ng tinatawag na ihsan. So, doon sa mga pasikot-sikot nito, ito'y kinakailangan ng matagal na pag-aral. Pero ito'y as a basic. So, ito'y bilang pang-basic na kaalaman, dapat ito ay maisa sa ulo or malalaman ng sino mang tao na ang kanyang claim sa kanyang sarili ay tinatawag ng kanyang sarili na Muslim, babae man o lalaki. So, ngayon, yan ang unang part ng ating lecture na binibigyan natin. Ngayon, dahil nga sa merong issue na palaging pinag-usapan ngayon, yung patungkol sa tinatawag na zakah, which is kabilang siya sa haligi ng Islam. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah. So, bali pangatlo siya. Pangatlo ang haligi ng tinatawag na pagbibigay ng zakah. Pero balikan ko muna. Itong haligi ng Islam na 5, kung babalikan natin, is napakaganda ng pagbigay ng Islam sa atin. Kasi unang-una makikita natin na may pagsamba dito sa 5 haligi na ito na tanging pang katawan natin. Tulad ng sala, pang katawan yan. Kasi nakikita ikaw ay nakatayo, nagsasabi ng Allahu Akbar, tapos nakaruko, tapos nakapagpatira pa, nakasujud. So nakikita ang gawain ng ating katawan. And then, meron namang gawain na ang ginagamit ay ang pera, which is yun ang pagbibigay ng zakah. So, itong pagsamba na pagbibigay ng zakah at pati yung panglima na pagpunta sa Makkah upang magsagawa ng Hajj ay natatangi sa mga may kakayahan sa buhay. Yung mga tinatawag na mga mayayaman or meron silang higit o dagdag na yaman na liban doon sa kanilang gastos na pang-araw-araw. So, yun ay, itong pagsambang ito, ang zakah, pagbibigay ng zakah, at ang pagsasagawa ng Hajj, ay masasabi natin na specific sa mga mayayaman. Kasi paano ka pupunta ng Makkah kung wala kang pera? Kahit na gaano ka kalakas. Ang Hajj ngayon, ewan ko lang kung magkano na. Siguro umabot na ng 300,000 plus siguro. Yes, individual. So, paano ka makapunta ng Makkah kung wala kang pera? So, talagang pangtangi lamang sa mga mayayaman itong Hajj. And then, itong pagbibigay ng zakah, gayon din. Para lang sa mga taong merong sapat na pera at umabot ng tinatawag na nisab. Inshallah, matalakyan natin. Umabot ng tamang sukat na dapat kunan o dapat magbigay yung may-ari ng zakah. Sa panahon natin ngayon, sa mga oras na ito, siguro mga between 24,000 to 26,000 ang abot ng nisab. 24 to 26 between sa dalawang ito. Kasi minsan, ang presyo ng silver is pataas, pababa. So, minsan pag bababa siya ay mga 24,000. Pag tataas siya, abot ng 26,000. So, pag wala kang ganun, hindi ka muna, kumbaga, ang pera mo lang is 20,000, wala sa nisab. Hindi ito umabot sa nisab. So, ito balikan natin yung haligi ng Islam. May mga pagsamba na ang tanging gumagalaw is ang ating katawan. Tulad ng sala, tulad ng fasting pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Ito yung tanging katawan natin ang gumagawa nito. Kahit wala kang pera, makakapagsala ka. Kahit wala kang pera,
mag-ayuno ka. Bagos lalong mag-ayuno walang pera dahil wala ring makain. So yun. Dalawang ito is makikita na kahit sinong tao is obligado sa kanila. Mayaman, mahirap, may kakayahan, walang kakayahan, kinakailangan magsagawa ng sala at mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Gayon din yung unang haligi which is shahadatain. Ito naman ang susi, ang shahadatain, ang pagsaksi na walang ibang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakahuling sugo na ipinadala sa atin. So yun, nagagawa yaon ng kahit na sinong tao. Mahirap, mayaman, may kakayahan, walang kakayahan, alipin, malaya, kahit sino. Ito'y nagagawa nila. Pero doon sa Hajj, at saka doon sa pagbibigay ng zakah, ito'y pangtangi lamang sa mga mayayaman o may kakayahan sa buhay. Okay, punta tayo sa zakah. Ano ba ang kondisyon? At lalong-lalo na doon sa mga may trabaho sa government, mga employee, or mga kahit sinong may trabaho sa gobyerno halimbawa. So, paano sila magbigay ng zakah patungkol sa kanilang tinatawag na sweldo o ng sahod? Ang karamihan sa ating mga eskolar ay nagbanggit na ito'y obligado kunan ng zakah sa apat na kondisyon. Sa apat na kondisyon, kukunan ng zakah ang yaman o ang kita ng taong nagkakaroon ng trabaho o nagsasahod siya sa gobyerno. In short, para magiging madali lamang, unang-una is yung tinatawag na complete ownership. Kumbaga, yung pera is nasa hawak mo na, nasa kamay mo na. Hindi yung inutang sa'yo, tapos yung umutang, hindi mo na alam kung saan pumunta, hindi yun magiging obligado sa'yo ang pagbibigay ng zakah. Okay, kung makuha mo na lahat, bibigyan mo ng zakah ng isang beses lamang sa mga taon na hindi ka pa niya nabayaran. Pero doon sa mga pera mo na andyan sa'yo. So, kasama na dito yung tinatawag na nasa account mo. Kasi nasa account mo, anytime, pwede mong kunin. So, kabilang na yaon. Hindi ibig sabihin na talagang nasa kamay mo pa or nasa bulsa mo pa. Hindi ibig sabihin nun. Kundi ang ibig sabihin nito is yung nasa mo talaga. Nasa hawak mo na pwede mong kunin kahit na anong oras. Yung tinatawag na complete ownership. So, yun ang unang kondisyon. Ang pangalawang kondisyon is kung wala kang utang. Yung pera na nasa sa'yo ngayon is wala kang pananagutan na utang mo sa ibang tao. Dahil kung kahit meron ka pang 1 milyon, meron kang 1 milyon na pera, pero meron kang utang na 1 milyon, so wala kang pera. Ang kahulugan nun, kasi ibabayad mo yun lahat eh. So, hindi yun magiging obligado sa'yo, hindi magiging obligado sa tao na may utang na magbigay siya ng zakah. Or meron kang sabihin natin na 50,000, umabot ng nisab, 50,000, pero meron kang utang na 60,000. May utang ka pang 10,000 na hindi pa umabot yung nasa kamay mo. So, hindi rin obligado yaon na kukunan ng zakah, yung tinatawag na may utang. At ang katibayan nito, kasi baka may magtatanong kung ba't nyo sinabi, ang katibayan nito is pagiging walang utang, ang kasabihan ng Sugo sallallahu alaihi wasallam nang ipinadala niya si Muad bin Jabal doon sa Yemen, sabi niya, wa a'limuhum anna Allah farada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Pagkatapos silang sabihin ang shahadatain at pagkatapos nilang sabihin ang sala, magsagawa ng sala, sabihin mo sa kanila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-obliga sa kanila ng zakah mula sa kanilang pera. Ngayon, ang perang ito na zakah is kukunin doon sa mga mayayaman sa kanila. So, yun ang pinakapunto doon, kukunin doon sa mga mayayaman. So, ang taong may utang, hindi na mayaman. Wala nang pagmamayari ito kung meron siyang pagmamayari, meron siyang hawak na pera na sabihin natin na 100,000 pero meron siyang utang na 150,000, hindi na mayaman. Mahirap na yon. Kasi kung sisingilin ng nautangan niya, kulang pa. 150,000 ang utang niya. So, walang zakah ang ganitong tao. Mas malaki ang kanyang utang kaysa sa hawak niyang pera na nasa kamay niya. So, hindi matatawag na mayaman yon. Isa pang katibayan ay ang kasabihan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ng kanyang sabihin, hada shahru zakatikum. Faman kan alayhi daynun falyuaddihi wal yuzakki baqiyata malihi. Ito sabi niya ang buwan na dapat kayong magbigay ng inyong zakah. So, kung sino ang may utang, ay magbayad sa kanyang utang. At pagkaraan noon, ang matitira
ay yun ang kanyang bibigyan ng zaka, yung natitira. So napakalinaw. At ito'y sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sinabi. Siya mismo nagsabi. At walang nag-comment o walang nagsabi sa mga sahaba na hindi ganyan Uthman. So kumbaga parang nagiging ijma, parang pinagkaisahan ng mga scholar natin sa panahon ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Oo, may mga ibang scholars tulad ng sa madhab ng Shafi'iyya na sinasabi nila na iba ng utang, iba na ang zaka. Pero yun sa tingin natin is kumbaga may hindi naman sa may kahinaan pero mas pinapanigan natin ang kasabihan na ito o desisyon na ito na nagmula kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na dapat bayaran mo ng utang bago magbigay ng zaka. Bilang pangatlo, kondisyon ng tinatawag na pag-obliga ng zaka is tinatawag na al-hawl. Pag-abot ng isang buong taon na ang perang ito ay nandyan sa iyo o nandyan sa kamay mo. Abutan ng isang whole 1 year na hijra calendar, which is siguro umabot sa 354 days. Kasi sa atin sa miladiya is minsan dagdag ng o di kaya lagpas ng 10 days. So sa atin na hijra calendar is 354 days. Pag umabot ang pera na hawak mo, inabutan ng ganitong isang taon, is yun, obligado na kukunan ito ng zaka. Ang katibayan nito ay ang kasabihan ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-hawl. Walang kukunin na zaka sa yaman maliban lamang kapag ito ay inabutan ng isang taon. So ito'y malinaw. Kaya nga sinasabi natin na doon sa employee, kapag meron kang naitatabi, meron kang naitatago dyan sa savings mo, ay wala munang zaka maliban lamang kung ito'y abutan ng isang taon. Bilang panghuli na kondisyon ng zaka is yung tinatawag na pag-abot ng nisab. Pag-abot ng tamang sukat na kung saan doon kukunin ang zaka, o di kaya yun ang doon maging obligado sa yaman ang tinatawag na zaka. So nang tingnan natin ang nisab, siguro ito yung mga last 1 week pa lang sa www.livepriceofgold.com/silver price sa Pilipinas. Ang presyo ng silver is 40.54. Ngayon, ang nisab na pinaka-kaunti o di kaya pinaka-mababa is yung nisab ng silver. Kasi ang nisab ng silver is 595 gramo. 595 gramos. So, ito ang nisab ng silver. Ngayon, ita-times natin ang 595 sa halaga nito na 40 pesos and 54. 40 pesos and 54. So, pag tinimes natin ng 595 ang 40.54, ang labas is 24,000. 24,121. So, sabihin natin 25,000 or 24,000 pinaka-konti. So, pag inabot ang pera ng isang tao ng 24,000, umabot ito ng nisab. Pag inabutan ng isang taon, kinakailangan kunan ito ng zaka. Kasi yun na ang kondisyon. Ownership, complete ownership, debt-free, walang utang, at inabutan ng isang taon, haul, at umabot ng nisab yung pera. So, yun ang kondisyon ng pagkuha sa isang yaman o ari-arian na binanggit ng ating mga scholar. Ulitin ko, ang complete ownership, yun ang unang kondisyon. Ang pangalawa is debt-free. Kumbaga walang utang. And then al-hawl, 1 year, 1 lunar year calendar. And then yun ang pangatlo. Ang pang-apat is pag-abot ng nisab. Ngayon ang nisab natin dito is 24,100 plus. 24,100 121 ang nisab natin sa mga sandaling ito. Maring ito'y tataas, maring bababa. Depende sa presyo ng silver. Yan ang nakikita natin na kumbaga mga conditions ng pagbibigay ng zaka ng isang taong empleyado o may trabaho. So ngayon, baka may magsabi. Kasi ganito ang karaniwang sinasabi nila eh. Kung ganyan sabi nila, walang makapagbibigay ng zaka. Yes. Kasi sabi nila, sino ang may 24,131 na
aabutan ng tinatawag na haul, isang taon. Walang ganun kasi pagkuha mo ng pera, babayaran mo kung nagrerenta ka ng bahay, babayaran mo ang renta ng bahay. Kung nag-aaral ng mga anak mo, babayaran mo ang mga tuition fee nila, and then yung light, babayaran mo, tapos tubig, babayaran mo, tapos kung meron ka pang utang sa bangko, babayaran mo. So, walang natitira. So, sabi nila, paano kami magsasaka? So, hindi ako naging obligan yan. Hindi ako nag-obliga, hindi sino mang school, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-obliga yan. So, doon kayo mag-complain sa katastasan kasi siya ang nag-obliga na ang kukunan ng zaka ay sa mga ganitong kondisyon. So, hindi ako nag-obliga, kundi ang katastasan. So, wala tayong masabi diyan, kundi yan ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng sugo, tu'khadhu min agniyaihim, faturaddu ila fuqaraihim. Kukunin doon sa mga mayayaman at ibibigay doon sa mga mahihirap. So, ang taong walang natitirang ganito, hindi na consider na mayaman, kundi mahirap na. So, paano makapagbibigay ng zaka? Wala talagang zaka. So, hindi natin kayang sabihin na kinakailangan magbigay ka ng zaka, which is ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi naman nag-obliga sa kanya. Pero ang tanging masasabi natin, huwag kayong pumunta sa zaka kasi hindi obligado sa inyo. Doon kayo sa tinatawag na sadaka. Walang problema sa sadaka. Dahil ang sadaka, kahit ubusin mo mayan, walang magsasabi sa yung bawal ito. So, huwag kayong pupunta doon sa zaka kasi hindi obligado sa inyo. Doon kayo sa sadaka kasi ang sadaka, unlimited. Walang control. Kahit na ubusin mo, may utang ka, ikaw nang bahalang magpaliwanag doon sa taong na utangan mo. Sabihin mo lang na, nagkawang-gawa ako, meron akong nakitang mga orphanage, meron akong nakitang mga nangangailangan ng tulong, so, nagbigay ako ng sadaka. Huwag mong ipilit sa iyong sarili ang zaka which is hindi ipinipilit ng kataas-taasan kasi baka iba ang mangyari. So, yun ang masasabi natin doon sa magsasabing kung ganyan, ang kondisyon na binabanggit nyo, wala nang makapagbibigay ng zaka. So, hindi ko ito sinasabi kundi ito ang nasa batas ng Islam na nakikita natin na mas malapit sa katotohanan o di kaya mas malapit sa tinatawag na pagiging tama. So dahil nga sa hindi kondisyon, hindi ito naging obliga sa inyo, huwag niyong ipilit. Punta kayo doon sa sadaka kasi ang sadaka, walang problema dito. Walang problema dito kahit na ubusin mo ang iyong kita, walang magiging problema. At ang reward ay baka magiging mas mainam pa ang reward ng sadaka kaysa sa doon ka sa zaka na hindi naman obligado sa iyo. So ito'y parang isang halimbawa ng isang tao na gustong magsagawa ng salatul duhur prayer, which is hindi pa umabot ang tamang oras nito. Kasi ang oras ng duhur, sabihin natin na 12. Example lang, 12 ang duhur. Ngayon, 11 pa lamang. Tapos sabihin mo, gusto ko na magsala ng duhur. Wala pa nga sa oras 11 pa lang. So, paano mo sasabihin na, okay, magsala ka ng duhur kahit na 11 pa lamang? Hindi ganon. Kasi may tamang oras ang pagsasala ng duhur. So, wag mong ipilit ang salatul duhur ng 11 pa lamang. Pero ang tanging masasabi ko sa iyo, doon ka pumunta sa mga prayer na nawafil tulad ng salatul duha na mas higit pa sa salatul duhur. Dahil ang salatul duhur ay 4 na raka lamang. While ang duha, ang pinaka-kaunti nito is 2 raka. Tapos ang pinakamarami is 8 raka. Ang salatul duha, which is hindi alam ng karamihan sa mga tao. So bakit mo ipinipilit ang salatul duhur na hindi pa naman obliga sa iyo at hindi ka lang pupunta doon sa tinatawag na tawag dito, yung salatul duha, which is 8 rak'a ito. Or liban pa dito ng mga dapat gawin na uri ng pagsamba. So yun ang masasabi natin dito. Ang kondisyon na ito ay binanggit ng ating mga eskolar na nakabase sa banal na Quran o nakabase sa kasabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat natin sundin. So hindi ito kautusan ni ako, ni sino mang scholar, kundi ito ang nakikita nilang kondisyon sa pagiging obliga ng zaka sa isang taong empleyado o may trabaho sa gobyerno halimbawa. So, wag niyong ipilit. Pero doon kayo sa sadaka. Kasi ang sadaka, open. Walang problema. Kahit na ubusin nyo or ititira mo ang ganito lamang, walang magsasabi sa iyo na, oy, wag kang magsadaka. Dahil itong sadaka is, kumbaga, open sa sino man at kahit na sino magbigay is hindi pagbabawalan siya. Kaya, doon na lang tayo sa sadaka. Kaya nga, makikita natin, mashallah, yung mga ibang mga eskolar natin, sinasabing hindi nagsasaka. Pero malay mo, kasi hindi siya inabutan ng 4 na kondisyon na binanggit natin. So, doon lang siya pumupunta sa tinatawag na pagbibigay ng sadaka. So, ito ang payo natin sa mga kapatid na kung hindi naging obliga sa iyo ang zaka, huwag kang pumunta dito. Kasi nga, hindi nga para sa iyo ito .
Pero doon ka sa sadaka dahil nga kahit na sino makapagbibigay ng sadaka. Ang sadaka, kahit na 1 peso, pwede. Kahit na half, di ka to arpon sopak sa guna, daragere ko. Kahit sopak, nagkapake zarakaka. Nga ka daw ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisik kitamra. Ikagir ko, tig Rasulullah, katakutan niyo ang impyerno kahit sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng kawang-gawa ng kalahating tamar. Alam mo yung tamar? Kayo kulma. So, apya balabo. Kanapan hula sa testimana kayo kulma, ka apya balabo na ipanarakano na talimano Allah Ta'ala. So, di ka na pagaged. Apya na nang kaini panarakay piso. Amin ka talimano Allah Ta'ala na gasray balasin. Gada, apya manang ikaslanin, di ka na kanawagiban na naaran to, ti Allah Ta'ala. Ngayon ka ibuwagibin sa ginawa nin, idako niya. Iwagibin, masaba aran to. Di ka na mapya, di ka na papandarigatan. Walillahil masalul ala. Di ka na ini-oblige sa ka na mapulunong ka sa opisina, na ipadagalin ka po. Uway. Lalo na ito malipungot, tigin, ka naman ipadalong ko. Niya ako padalong na maya-maya. Na di ka din kanyabig galinyan ko. Na di ka na magayon. Ano tingin siya? Pagkakasakyugan ka. So ano to alam man mawag ikatamananin. So yan ang masabi natin na kondisyon sa pagbibigay ng zakah, which is ang nakikita natin is ito'y medyo nasa kumbaga nakikita natin na mas tama. Kung meron kayong gustong i-discuss, walang problema, pwede tayong mag-discuss. Kumbaga kasi may mga ibang scholars na ang sabi nila isang pagbibigay ng zakah sa mga empleyado is every month. Sa oras na nakuha mo, sabi nila, magbigay ka. Sa tingin natin, hindi ganon, kundi pag inabutan ng isang taon. Hindi monthly na tulad ng crops o yung mga pananim. Kasi ang pananim on the spot yan. Pag nakuha mo sa oras ng anihan, ato hakahu yom hasadi, sa oras ng anihan, automatically magbibigay ka ng zakah. Doon sa kopra, sa sa palay, atau kakames, atau kangingin ang mga gakwasya sa lupa, mga pamulan sa lupa. Na on the spot to, sa hindi ka harvest ro. Na may ka nalugatan, adun mga nagastuan ka sa kanukin na gastuan ng kalon, na kuana, impana, umani sa pulo, na tanga. Tanga. Bang masapul ka sa ako na tanga. Okay, namin kadakal ugati, na umani sa pulo na isa. Osyor, isa sa kasako. Ano man na tubay kuana sukat man naman. Mana papadok by qualification su zakat. Neto ba by kuana. Oy. Bali And then sala ko mo naman i-zakat na mga binatang sa kabityaman namin to. Gaya niya nag-focus tano sa employee kasi niyabi kas karaklan sa mga timbo sa guna, salary na employee. So, magkano yung ng salary papadok? So yun, ang ano niya is nasa nisab is pag umabot ng 24,131. 24,131. Mag-obligado ng kukunan ng sakayon. Pero ito depende sa presyo ng silver. Kasi ang silver, ang standard na nisab natin is 595. Memorize, baka darating sa tanong. 595 na gramo ng 99K na silver. Kasi may mga silver na hindi pero sa percentage ang kukunin is 2.5. 2.5. Oo. 2.5 ang zakah. Oo. So yun ang kukunin doon. Pag qualified doon sinasabi natin kanina na apat na kondisyon ng zakah. So siguro medyo may kahabaan, umabot ng isang oras siguro yung yung naging lecture natin. So siguro hanggang dito na lamang at bilang kumbaga paulit-ulit na ito'y malaking pasasalamat dahil nagkaroon tayo ng ganitong lecture which is live sa ating mga taga-subaybay. And then bilang kumbaga parang pagpapaalam na nitong Ramadan. Yes. Kasi konti na lamang. Pahabol. Magsusuhor na tayo. 29 ngayon, bukas 30. So parang 2 araw na lamang itong si subhanallah ang buwan ng Ramadan. So hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong pagdating sa ating ng Ramadan at nang paalis na siya is ang kanyang nagiging baon na isa-submit doon sa katastasan is yung mga mabubuting nating gawa. Na nag-fasting tayo, midpuasa tano, nando midsambayang tano, nando minati atong sa Quran, nando minduat tano, nando nakapanganggay sunten i panggenin. Kaso damo naman na napila ginawa anan to damo nakapanggen. Geran to ba so adan na napanganin ko Allah Ta'ala na talima sul kanyan ang mga ini pangalimuan sa kanunya ba ulan-ulan na salta na pangininginta na sinamaga din na last 10 days na natabutan no sa pidalo Laylatul Qadr asukang galbagloba na niyapan tumo sa kanu sangibo ulan adalo ba sa Laylatul Qadr which is niyanin equivalent na 83 years and 4 months
83 years and 4 months equivalent. Sunto ba sa kamagabi binto. Gada men kasu danin kangguna na apya dutunog gilere tul kadar pili gena men kadas kanin makangguna. Gana insyaallah taala panginingin tanus kita no na an dikalo-kalo nakakwata no sa at least nasampay tanus unto magabi barakat. Na masikan siya butaman siya tanong sa mga second Q&A portion. Yung So pinakahihintay nung, depende sa kano nga na kita. Nandog di kataw ngi na prepare mak kanya idza sa anto kanay ko banulat ka ginanto. Way. Okay. So makatabang kano kana gusto di ako makay mo sa account sa akin ni para manto kan para matabang tayo ni C25 Realme. And C11. And then ito yung pinakahihintay ng ating mga viewers, Papadok. No? So alhamdulillah. Sir. Okay. So alhamdulillah at sana binigyan niyo ng oras yung ating pakikinig sa ating ulama na si Bapa Dr. Muhammad Bajir. No, dahil minsan lang ito mangyari. So even though na tayo ay Muslim, kahit papaano kailangan natin ma-master yung kahit basic lang tulad ng sinabi ni Bapa Doc. No, yung mga haligi ng Islam. So dapat nating tandaan 'yan. No, dahil itong Ramadan once a year lang 'to dumadaan. So kapamakot sa kapya nagalbek mano siya. Nga ba timpo. So inuulit ko, ako'y nagkakamat at binigyan tayo ng pagkakataon na makibahagi at maki-share sa kaalaman bilang Muslim, no, ang ating ulama, Lucas Konya, si Bapa Doc. So for the meantime, sana na rinig nyo lahat ng lecture na medyo marami tayong katanungan dahil medyo marami rin tayong pa-premyo, no? Maraming yung Bapa Doc, no, yung na mga kondisyon para kukunan ng zaka ang Yes. taong may sweldo sa kumbaga empleyado, employee. yung about sa About zakat sa naman. About sa zaka. So, i-relay lang natin, napakadali nitong question, no, kung tayo'y nakinig. So, yung another, yung ibang mga pwedeng nating i-question, yung simba, yung simba natin sa Allah na kagaya nung mga mayayaman, ano ang kanilang kayang ibigay, no? Tulad ng mayayaman. Banggit lang nung ating ulama, kadzakat, and hajj, sample na yun. So, meron tayong ipamimigay dito na grand prize, no? Siguro dito sa question itong question number 5 mo, Papadoki, last na natin to. Okay, walang problema. Saan pa ba? Question number 5 or question number 2? Madadali lang ito. Yan ang sinulat ni Mac, ano? Question number 3 siguro. Sige, Yung ating sige. grand prize na Galaxy Tab, no? Ito, Galaxy Tab. Ito para sa question number Mga 3. nangangailangan lang ang pwedeng makasagot or ang magsali. No, yung mga kamag-anak ko diyan, mga pinsan ko diyan, mag-giveaway muna tayo sa ating mga kababayan, no? Yung mga taong nangangailangan lamang ang pwedeng sumagot ito. Kano bang presyo nito siguro? Actually, Papa Doc, ito ay share ng aking mahal na ina ko, si Baylabi sa Maguindanao, no? Ito yung kanyang share, and namigay rin siya ng GCash for consolation prize. At remind ko po, no, ang ating mga grand prize ay ang C11 ay para po sa Adan, no, yung maganda ang gawa ng kanyang kinadswara, no, so, kinumbalin sa Adan na nyabay grand pricing si Realme C11. And then the reading Quran, tartil, ang duration niya lang ay within 3 minutes, ay ito ang kanyang grand prize, no, yung Realme C25, no. Sana ipadala nyo right after the live,
ipadala nyo through messenger dito sa page na BM Masyur Sangki Ampatuan Birwar, no? Huwag nyo kalimutan na isend nyo within hanggang bukas po, hanggang Maghrib ay cut-off na po tayo sa magsisend ng ating hadiah, Para doon sa prices tartil. hadiah para doon sa tartil and adan. Ano? Tandaan nyo, hanggang bukas po Maghrib ang pagsisend ng ating grand prize, no? Dahil i-review pa namin ni Bapadok. Okay. So, Meron akong paalala. yes, Bapadok. Doon sa adan, kinakailangan kompleto. Yes, kumpleto. Kompleto yung adan. Doon sa tartil, sana wag niyong habulin yung 3 minutes. Yun ang pinaka duration. Pero wag niyong habulin na, ito 3 minutes na. So, tapos ikakat mo na yung basa. So, kinakailangan, yung pagbasa mo is aabot doon sa tamang hintuan. Kumbaga, tama doon sa pamana so di kalat sumana ng Quran. Yani mana, apia Tapos jubla yun sa 3 minutes, jubla sa pero kana problema ito. Yes. Ugeda di ka mapasubla sa mga makapos ng 5 minutes. Basta 3 minutes ipinaka minimum. Minimum. Ugeda di ka tamubudso ayatan sa tingka na 3 minutes na tamunan na kun. Uy. Kinakailangan makadunggo sa mapia. Makadungo sa Makadunggo mapya. sa mapia para di kalat so manano Take ayatan note. na kailangan ito ba. So kana pag gedi jubla 3 minutes and 30 seconds, walang problema yaon. Yes. Kasi ang i-correct namin is yung 3 minutes lamang. Yes. So lalagpas ng kahit na 4 minutes, walang problema. Pero wag nang abot ng 5 minutes. Yes. Kaya nga practice muna, piliin mo yung Yes. mga talata, yung mga verses na kayang-kaya ng 3 minutes, which is, kumbaga sa tingin mo is yun ang pinaka magandang pagbasa mo. Yes. Wag kang pipili dun sa mga aya na medyo may kahabaan. Kasi kung yun ang pipiliin mo, baka ma-short yung 3 minutes. Yun. Kailangan So yun ang dapat Pabandayin pa rin ang natin, kumbaga pagtapos. tips natin na ibigay sa kanila. ito pagkakataon ito ng mga talagang nag-willing ng paggagama, no? So ito ay pagkakataon para sa aking mga kababayan na magkaroon sila ng konting hadiah, no? Ang ating ang ibang may magbibigay sa atin ng GCash, no? Magdo-donate siya ng GCash and bukas pa iftar. Okay, kaya ano lang ito. Ano itong GCash? May nag-donate counselor ng Dato din Sinswat, si mashallah. Baitalia Sinswat, no? Ang aking may bahay. Okay. At siya po ang magbibigay ng kanyang premyo galing po sa kanya. So, siguro pang consolation prize to or mamimili na lang kung sa kanyang tamang sagot, GCash ba o itong ang GCash natin nito ay siguro pag sa question and answer 500 each, no, yung GCash natin 500 each or itong solar bulb. Pero kung akong tatanungin ba pa Doc, itong pipiliin ko dahil mas mahal ito sa GCash Mas price. mahal. Dahil So, solar nga siya, ng isang ganyan. ah, Nasa mag 1,000 ganon. medyo malapit doon. Ang Okay. isa. Kasi hindi mo kailangan to isaksak sa True ano lang. True kuryente, true sun lang, no? Okay. Ita-charge mo lang. So, 150 watts to, malakas na rin. And then, dito muna tayo sa mga shout out, no? Okay. Marami nagpapa-shoutout kanina, pasensya na kayo dahil hindi ko ma-interrupt si Bapadok, no? Sinong mga nagpapa-shoutout na hindi ko kilala? Ang karamihan dito kilala ko eh. Ang aking mga pinsan, shoutout sa inyong lahat, mga pinsan ko, no? Mga uncle, no? Be ready kayo sa question and answer natin, no? Sa aking kapatid, Bay Parisa, shout out. Okay, si Ustads Mads, shout out, no? Okay, Hadria, si Dea, shout out. Farid Yunomla, shout out sa iyo. Sa aking pinsan, from Bagwa. Okay, sa lahat ng mga nanood, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay
nag-a-advance na ng malapit na po ang ating Eid. Sana po marami tayong natutunan sa dumaan na Ramadan at sana continuous pa rin ang ating iman at tuloy-tuloy ang ating takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Sino pa ba magpapa-shoutout diyan? Nursaban Mastura, shout out. Dr. Evil, been loving your Friday kutbas. Okay, yung mga fans, Papadok. Shout out ni Doc from Jamiat Cotabato. Jamiat Cotabato daw. Si Rhea Rani Tadtagan. Si Dodsi. Okay, shout out daw kay Yamastura. No, Yamastura Salam daw, sabi ni anong pa si Ko ay ano family ha. Okay, oy Masyael anak, how are you, no? Hanipa, kay Hyra Hyder, no? Kay Hair, shout out sa inyo. Sino pa magpapa-shoutout dahil ready ng ating question and answer? Kay Halmar Jo, no? Sino pa ba? Hanipa. Shoutout from Malabang, Lanao del Norte. Albais Marohom Ansaw Ibrahim. Uy, mga bayaw mo to, Mac. Si Rilio Not Tapma. Grabe naman ang mga pangalan nito. Binaliktad-baliktad pa. Okay. Sino pa? Puro mga kilala ko na ito eh. No, sa lahat ng mga nanonood, shoutout sa inyong lahat. Ira Bint Candado Samsudin. Yes, hindi ka po visible. Shoutout Hids Upam Tahir. Gadzex Sambulawan. Yunus Saumang, no, from Davao City. Shoutout mga taga Davao City. Okay, so mag-proceed na tayo sa ating mga papremyo. Papadok, no? Tandaan nyo. Okay. Pinopromote ko tong solar bulb na to, no? Napakadaling gamitin ito, no? Ilabas nyo lang ito sa inyong bintana at i-connect dito sa connector ng bulb, no? Pagka-connect nyo ay itapat lang sa araw to, and then sa gabi pwede niyo nang tanggalin at pwede niyo Mga ilang oras dapat siya nakabagad I think sa araw? ano to eh, aabot to hanggang umaga, no? Discharge time 6 to 8 hours 6 to ang 8. tatagal niya pag full yung Yung charge. full yung paggamit mo, no? Ito siya. So sana magustuhan niyo to, no? Saan ba nabibili? Meron akong source, Bapadok, pero dito sa atin, I don't know kung meron ng binibentang ganito. Okay. No? Oo. So, Kasi parang dito sa atin, parang wala pa yata eh. magandang, I mean, dito sa Cotabato. magandang hadiah na to kasi yung sa mga hirap sa buhay na, lalo na sa mga remote areas, walang kuryente, ay makakatulong ito. Malaking tulong ito sa inyo. May ilawan ng inyong bahay. So, meron din tayong GCash prices kung yun ang inyong gusto, no? Mag-a-announce kami ng mananalo, and then mag-PM kayo kung paano niyo makukuha, no? Pwede niyo hanapin si sulat ko ang kanyang pangalan, no? And number. Kanyang pangalan at number. Look for JR J Castillo for the winning prize, no? Paano niyo i-claim. So, okay, Papadok. Okay, sige. Pinakamadaling tanong muna dyan, and Okay. Tapos be ready na po. pinakamadaling Be ready na, unang tanong.
Ano ang anong makukuha niya? Isa bulb. Siguro bulb muna tayo, no? Bulb. Okay. Mamimili lang siya bulb or 500 Gcash. Okay. Siguro ang ating rules ay kailangan yung unang makakasagot with badge sharer. Ano po yung badge, no? Yung nag-share po nitong live. Pag nakasagot po siya ng walang badge ay maaring ibigay ko sa ikalawang nanalo na may badge po. So, kailangan po yung may badge po yung sasagot. And then, paunahan po ito. Yun lang po ang ating rules. Napakasimple lang po. Okay, wala na bang magpapa-shoutout po sa aking classmate? Maraming Nanonood viewers. dyan, Ilan si ang viewers? Jamel, Melissa. Kumusta dyan? Siguro, mag-ano tayo ng anong katanungan nyo about the confused kayo sa ating agama. Baka may gusto kayong itanong kay Bapadok. Magtanong na kayo. Okay, Sukran Murshid Minding. Okay, thank you. No, ready ka na, Bapadok, sa iyong Sige, question? ready na. Wala Okay. naman siguro magtatanong, no? Sige lang, pag nabasa ko. Kay Carla May Sagan Lim, ay, shoutout sa'yo. Thank you. Kay Luis. No, okay. Ito na. Okay. At mag-question and answer na tayo. Be ready. Okay. So, unang tanong, no? Kasi ang lecture naging dumaan sa Tagalog. Kaya, itatagalog na lang natin yung pagtanong. Okay? Okay. So, ang unang tanong, which is ang premyo nito is itong solar na bulb. Ganito ang sinabi sa tanong na sinulat ni Mac. Sabi niya, banggitin mo ang 5 haligi ng Islam. Kumpleto. Banggitin mo ang 5 kumpletong haligi ng Islam base doon sa binanggit natin sa lecture. So, ano itong 5 na ito? 1, 2, 3, 4, 5, ganon. Pag halimbawa, pag may nakasagot ng 2 lamang or 3, More than 2, 3, hanggang 5, yun ang mananalo. yun ang mananalo. Pakiulit yung question natin, Bapadok. Okay, ang question is, sabi niya, is banggitin mo ang 5 haligi ng Islam. So, specific Okay. talaga, 5 haligi ng Islam. 5 haligi Banggitin mo. ng Islam. Kahit hindi, Banggitin. kahit Shahada. hindi tawag dito, in order. Walang problema. Mm. Mauna yung sa huli, sa pangalawa, Okay. pangatlo, walang problema. Paki-announce lang kung sino ang So, ito ang kauna-unahang tanong. Banggitin Okay, mo ang meron 5 tayong haligi mga- ng Islam. team para magbantay kung sino unang nanalo. Merong yung question natin, sagutin niyo na at bantayan niyo, Mac. May katanungan dito ang aking mga kinakapatid, Bapadok, na ito ay may debate kaninang nangyari sa group chat nila. So, kung pwede ko daw itanong sa'yo kung pwede ba daw tawaging God or Kadnan yung Allah. Kasi ang ibang pananaw nila ay wala daw ibang itatawag sa Allah kundi Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Yung kanyang 99 names. So, ang kanilang question ay kung pwede daw ba tawaging Kadnan or God ang Allah. Okay. Oh, Kung sa mas mainam na tawagin siya is dun sa mga pangalan niya, which is Allah or Rahman or Rahim or kahit na anong pangalan niya. Pero doon sa kahulugan, doon sa ibig sabihin, medyo may kakulangan ito. Pero inshallah, sa tingin ko, wala ring sala na tawagin Kadnan. sa Kadnan or God. sa God, medyo pa kasi ang ginagamit niyan sa Christian. Europe na pati tao, tinatawag nilang God. Hindi pala God, kundi Lord. Lord. So yun ang medyo problema doon. Pero sa God, inshallah, sa tingin ko wala rin problema. In the name of God, in the name of Allah,
wala nang problema. Okay. Pero yung Lord, may problema yon. Okay. Kasi minsan ginagamit ng Sa tao. si Lord Charles, ganun, Yes, Lord yes. ganito, Lord ganito. So Okay. parang Pero doon sa inshallah sa God, inshallah sa tingin natin is inshallah wala ring magiging problema. Pero mas mainam, mas preferable na gamitin natin ng mga pangalan ng Allah. Tulad Okay. ng Allah o ng Rahman o ng Rahim. Yun, na-clear ha? Clear. Mm. So, clear. Okay? Na-clear tayo sa question ng aking mga kinakapatid. Walang problema kung tawagin natin Kadnan so Allah, pero mas mainam pa rin na Allah ang ating itawag. No? Base sila Bapa Jep and sila Dato Kax ay naliwanagan na. No? Tigilan nyo na yung pagtatalo. No? Mamaya magtahagyod kayo. No? Sa aking mga So, pinsan. may Okay, may nakasagot na nanalo na. No? May nanalo na. May Ito nanalo? lang. Mashallah. May nanalo na. Nakumpleto yung Kompleto 5. ba yata? Kompleto ba? Okay. Sino nanalo? Sino ba? Hintayin lang natin na medyo nagka-technical yung ballpen. No? Yung ballpen ang nagka-technical. Paki-review. Make sure na sa mga viewers sa mga viewers baka nakikita nyo sa inyong monitor is kayo ang nauna, which is dito sa amin baka iba-iba ang no, iba-iba yung dating ng network natin. So magbe-base kami kung sinong maraming nasagot at sinong nauna. So baka sakaling sa paningin nyo sa monitoring nauna magbe-base kami dito sa aming sa dumarating sa aming na answer na viewers. May nanalo na ba? So So nakuha na. Mashallah. ang nanalo ay ano ba to? Bakit walang Nang? Ang pangalan niya sa Facebook is si Sha NGG, no? Sha NGG ang ating unang winners. Congratulations, no? Congratulations kay Sha NGG. No? Look for kay J Castillo, no? Ito ang kanyang number, okay? J Castillo. Okay? Tama? Or i-PM nyo, yung mga nanalo, mag-PM sa amin na kayo po yung nanalo. PM lang ang inyong pangalan at saan nyo kukunin yung prize. No? Ito ang kanyang napanalunan, no? Kay Sha and Gigi. Congratulations. Okay, proceed naman tayo sa next question, Papa Doc. Okay. Ang next question naman is medyo kumbaga patungo sa medyo mahirap ng konti, pero hindi naman ganun kahirap. Ang sabi naman dito is banggitin mo ang 6 na haligi ng iman. 6 na haligi ng iman. So banggitin mo ito. Sa basa ito ng Maguindanao, nalabit ka inamtiman arukun nupiddalo a iman, faith. Binanggit natin ito. Paulit-ulit pa. So ano ito? Ano itong 6 na ito? Kahit na ito'y magkakabaliktad-baliktad in order, walang problema. So banggitin mo ang 6 na haligi ng iman. Banggitin mo ang 6 na haligi ng iman. Banggitin 6. mo ang 6 na haligi ng Iman. iman. Okay. Articles okay. of faith, tinatawag nila. Yung faith, no? Okay. Pakisagot na, no? Pakisagot na ang question ng ating aking uncle, no? Si Papa Doc. So, sa aking mga nagtatanong, maliwanag ba yung explanation ni Papa Doc about dun sa tawag? Sa aking mga kamag-anak dyan, lalong-lalo na yung may mabuting trabaho, magbigay tayo sa ating mga kababayan na sumasali, no? Wag na kayong sumagot dahil mauna man kayo, reject na kayo, no? Hindi na pwede yung mga close natin na alam nating nakakakaya rin. So, give chance to other. Okay, ang ating pangalawang nanalo sa ating question and answer ay si Zulaiha Bacol
Uy. Congratulations, Zuhaila Bacol Uy. No? Look for Zulaiha. J. Castillo. No? Paki-take note ng kanyang number, 0956-3649-119. Marami ka na magiging ka-textmate. Mr. J. Castillo, no? Congratulations kay Zuhaila Bacol Uy. Okay. Third question. Okay. Third question is yung ano pa rin, sa bulb na ano, no? Sa bulb pa rin or sa GCash? Mamimili na lang sila kung GCash or bulb, no? Oh, sige. Ang pangatlong tanong is ganito ang sinasabi. Ano-ano or banggitin mo rin ang conditions para o di kaya kapag nabuo ang kondisyon na ito is kinakailangan o obligado sa isang empleyado ang pagbibigay ng zakat. Banggitin mo ang mga kondisyon na kapag nabuo is obligado na sa isang empleyado na siya ay magbigay ng zakat. So binanggit natin ito kanina. Tip, apat ang kondisyon na ito. So banggitin mo ang lahat ng apat na ito. Sa basa Okay. ito na Maguindanao, ngin i kondisyon kabaganggay no empleyado sa zakat. Okay. So pangatlo na ito. Apat na pwede mong isagot, no? Sa mga kakaunang makasagot ng apat na yon, pwede ka makasagot ng isa, dalawa, tatlo, pero mas maiging apat dahil yun yung, kung sino mas maraming sagot, yun yung mananalo, no? Oo. 5 kondisyon na pagbibigay ng, Apat apat na kondisyon, kondisyon na ng pagbibigay ng zakat sa bilang empleyado. empleyado. No, don't worry, no, yung ating watcher sa mga nananalo ay meron ng nakalaan na sagot sa kanilang papel. So, kung sino man yung nananalo ay may nakahanda ng sagot na kanilang guide, no? May guideline sila na ang tamang sagot. Okay, alhamdulillah, may nanalo agad. Naku, Mashallah, ang maraming bilis, nakikinig ngayon, alhamdulillah, no? Ang bilis, nanalo sa ating third question ay si Nizar Hamid. Congratulations, Nizar Hamid. Nanalo ka sa iyong solar bulb, no? Or LED GCash. bulb. For me, ito ang kunin nyo kasi malaking tulong ito, no? GCash is 500 lamang. Okay, anong pangalan uli yun, Mac? Nizar Hamid. Okay. Okay. Okay, Tayo pang-apat na naman tayo. mag-proceed, pang-apat na question, no? Pang-apat, okay. Pang-apat na questions, ganito naman ang sinasabi. Papunta na sa medyo may kahirapan ng konti. Ang sabi na dito is, ano ang ibig sabihin ng ihsan? Ano ang ibig sabihin ng ihsan? Okay. O di kaya, ngin ipidalo ay ihsan. Okay, question number 4. Ngin ipidalo ihsan. Ihsan. Okay, ilang Binanggit sagot natin yan? Isa, okay. Isa lang pero explanation. Explanation, Ang okay. ihsan ay ganito. Okay. explanation. Anong ibig sabihin ng ihsan? Okay, ihsan, no? Anong ibig sabihin ng ihsan? Paki-explain. Screenshot nyo lang, explain nyo lang, and then mananalo na kayo. No, siguro dagdagan natin yung question na yan dahil may explanation eh. Ito po ay mananalo kayo ng LED bulb solar with GCash. Yung GCash, mashallah. GCash. Dalawa na. Sa question number 4 na to. Okay? At kailangan take note, kailangan po ay may sharer badge tayo dahil kung wala po, mas qualified po yung mananalo ng may sharer badge, no? Yung nakapag-share ng live na to. Para naman sa mga ibang kababayan natin ay pwedeng makapanood ng ating kaninang lecture, no? Sa lahat ng live, I think ito yung pinakamagandang i-promote sa online, no? Yung ganitong mga ganitong program, no? Yung pag-lecture about the Islam, no? Agama. So may nakasagot na, wala pa?
Okay, mukhang, maraming ustads nakikinig. Ano ang kanyang explanation? Okay, basahin ko. Ang nanalo dito ay, ang kanyang explanation ay, saan na? Pakinggan mo, ustads, ang Bapadok, yung ano, Satar Mangulamas. No, ang kanyang explanation sa ibig sabihin ng ihsan, no? Ibig sabihin, ang sabi dito, Ihsan, ang kanyang sagot ay, simba ka suala sa mana ng ka sa kanin, gelay, apya, yanin ka dun, hindi ng ka gelay, na gelay kanin. perfect. Na perfect, alhamdulillah. Kay Satar Mangulamas Matabalaw. Alhamdulillah. Congratulations, ha? Congratulations dahil ikaw ang first winner ng LED bulb solar with 500 GCash load. Alhamdulillah. Sukran. No? Pasalamat tayo sa ating mga sponsor, no? Okay. Okay, question number 5. Number 5. Ano naman ang premyo nito? Patingin ang question natin, Bapadok. Okay, okay. Very easy to. No, very easy to. So, pwedeng GCash naman yan. GCash. GCash, no? Okay, GCash tayo. Load, 500, no? GCash load. Sa question number 5. Ang sabi ng question is, ano ang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na natatangi lamang sa mga may kakayahan sa buhay o yung mga mayayaman? Ano ang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na natatangi sa mga may kakayahan sa buhay o yung mga mayayaman? Okay. Binanggit natin to. Sa basa ito na Maguindanon, ngini simba sa Allah ta'ala, amalo na tanto bu sa kanong mga aden gagaganin. Yes. Nanimana na sa mga kawasabo. Yes. Nginin to ba simba? Dua timan nito ba or tulo timan? Ugada, narabit tanong sa lecture to. Okay. Anong simba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang qualified na Or kanyang para sa mga mayayaman. para sa kanyang anong kanyang kakayanan na ibigay ang kanyang simba sa Allah, no? Sa kanyang kakayahan, mayayaman. Ano ang pwede niyang Inshallah, may tumama agad bawat winner isa lang po, no? Isa lang po yung mananalo, no? Pag nanalo ka uli ng pangalawa, hindi na po qualified. Okay. Pero sa grand prize sa tablet, pwede sumali lahat kahit yung nanalo siguro. Papadok, ano sa tingin mo? Anong experience niyo sa dating mga pa-premyo ninyo? Siguro last question natin. I mean, kahit yung nanalo sa GCash or sa BAL, pwedeng sasali or anong problema? Or give chance to other na lang. Yun na nga, parang mas mainam ganun. Mas mainam na ganun. Oo. Okay, congratulations sa question number 5. Ang ating nanalo for the GCash 500 load ay si Albais Marohom Ansaw Ibrahim. Inshallah. Ang number 5 question, no? Okay. Congratulations sa iyong 500 load. Albais Marohom Ansaw Ibrahim. Okay, congratulations. Okay. Siguro Bapadok, ako naman yung magko-question, kasi no? isa lang natira dito. Oo, ako naman ang magko-question, no? Madali at Sukran sa inyong lahat sa inyong mga pagsagot, no? May magpapa-shoutout ba dyan? Maliban sa aking mga pinsan. No, sa lahat ng mga nanalo, no, look for J. Castillo. No, ito ang kanyang number. I-text mate niyo po yan. Napakagandang lalaki po yan. No, napakagwapo po. Yan siya. Okay. Okay, bago tayo magtanong ay kailangan natin munang mag-shoutout. Okay? Shoutout kay kanino? Sa lahat ng viewers, no, maraming salamat. Sukran na benar. Okay, siya nga pala, sa mga viewers natin, maraming tamang sagot, ngunit walang badge, no? Walang sharer badge. Paano po magka-share badge? Napakasimple po. I-share nyo lang po yung live at magkakaroon po kayo ng badge, no? Yung parang pin. So, i-share nyo po yung ating live at para
may chance po kayong manalo. No? Yung sa mga walang sharer badge ay hindi po tayo qualified manalo dahil yun po yung rules natin. No? Kanina, yun po yung nakalagay sa ating live, yung pin na kailangan po ay magkaroon ng sharer badge. No? Ibig sabihin, yung live po natin ay i-share nyo po sa inyong Facebook. No? So, ampun po, pasensya na po sa mga sumagot ng tama na wala pong badge kasi yun po yung unang naging rules natin. So, kawawa naman po yung sa mga nag-share na sila po yung nag-effort, no, na nag-ano ng ating rules, no. Okay, wala na bang kay Maleha Kate, shoutout po sa lahat ng taga SPDA. Oy, kababayan, Maleha Kate, shoutout sa iyo. Maraming salamat watching from Turkey, pa-shoutout. Pa-shoutout mga masyayik, no, kay Shihab Hajar Milali, shoutout sa iyo. Naku, from Turkey pa to. Kumusta ka diyan, kapatid? Okay, kay Abdul Rasid Abdullah, shout out kani Dato Uzaipa. Shout out kami pansya Jamat Cotabato. Umo Azdia LM. Shout out sa inyo. Shout out kay Doc Muhammad Najir Ibil Hafidullah. Kay galing kay Jolly Ski. Okay, shoutout din kay Junaira Dalindig, no? Shoutout, oy, si Junaira Dalindig, parang kilala ko to, Okay, Homar Imblawa Iskak, ako BM, nakita kay ABC hanggang ngayon, dinashare ko. Sukran, Homar Imblawa Iskak. Meron kang ang sharer badge, no? Okay, ang ating, napakasimple lang po ng ating question, no? Ako naman po magtatanong. Siguro balik tayo sa promotion ko, no, itong solar LED bulb, no. Ito napakalaking tulong ito sa atin, no. Ito yung sa ating pang fifth question, no. Ang aking question lamang ay napakasimple, no. How many percent ang ibabawas sa iyong sahod o ipon para makapagsakat ka, no? Pag ikay qualified, ilang porsyento ang mababawas sa iyong ipon or iyong sweldo, no? Napakasimpleng sagot. Ano lang siya, no? Numerical lang, no? Napakadali, no? Dalawang ano lang. How many percent ang ibabawas sa iyong sahod o ipon para ikaw ay makapagsakat? Yung qualified na makapagsakat, tulad nung na-mention ng ating ulama na si Bapa Doc Muhammad Najir, no? Bapa, sa akin na paulit-ulit kong sasabihin na malaking privilege po itong binigyan mo ko ng oras, even na ikaw ay busy, no? Actually, napaka-busy po itong tao na ito. So, kadzukur ka na Allah. Ako po, marami po akong gustong gawin, pero ito po yung talagang binantayan ko na hingi ng oras, no, nitong program na ito, makapag-lecture ang iniidolo ng lahat ng mga ating mga kapatid na Islam, no. Sobrang bait po nitong tao na to, si Bapa Doc Najir. Okay, may nanalo na ba, Mac? Wow, congratulations. Ano? Ayman bin Lagasan. Nanalo ka. Okay, ang kanyang sagot ay 2.5%. Okay, tama. Okay. Congratulations sa ika-anim na question. Niya? Ayman ibn Lagasan. Okay. Ano ba? Gusto niyo na bang dahil anong oras na? Gusto niyo na bang mag-last question tayo for the grand prize? Grand prize? Dalawa? Okay. Dalawang question pa. Sige. Ano siguro Gcash uli. Gcash, okay. Ako uli. Napakasimple lang nung aking tanong. Pabilisan to kahit maliit na bata, kayang-kayang sagutin ito. No? Tingnan mo lang yung monitor mo, makikita mo na yung sagot. Okay. Question number 6. Sinong ulama ang nagbigay sa atin ngayon ng muhadara or lecture, no? Sino itong katabi ko na nagbigay sa atin ng
muhadara ngayong gabi na to. Wow. No? Isa siya sa mga member ng Hayatul Ulama at Darul Ifta. Siya po ay nakapagtapos ng pag-aaral ng Islamia, Bapa, University. sa Madina. And halos sa buong buhay niya nag-aral lang ito, no, sa UAE, Sa Medina. sa Madina. PSA. DSA, ilang years? 21. Baba. 21 years, biruin mo nag-aral ka ng agama. Mashallah. Lahat ng ako pinapangarap ko na ngayon 'yan, no, na sana nung bata pa ako natutunan ko na ang paano aralin ang Islam, no. Sana sa mga anak ko ay ito ang isukli nyo lang sa aming pagmamahal sa inyo, no, ng aming inyong ina, na maging aware kayo sa pagiging Islam, no. Maging God-fearing kayo. God-fearing ka no Allah, no. Okay, may nanalo na ba? Sinong ulama ang nagbigay sa atin ngayon ng muhadara o lecture ngayong gabi na to? Meron na ba? Okay, anong yung panalo niya? GCash, no? 500 loads, GCash. Sige, okay lang. Okay na. Ustads. Masuk karaklanan niya pamakasagot Bapa Doka, mga ustads. Okay. Sagot. Okay, may nanalo na ba? Maraming. Okay, nire-review lang po nila ang kanilang napiling sagot dahil napakadali na question yun. Ang basehan nyo lang is correct ang kanyang spelling. Shoutout sa'yo, Jan Silverberg. Kumusta ka dyan? Shoutout nga pala sa aking LSO, no? By Sahara, Birwar Sangki, Sangki Birwar Kali. Okay, ang nanalo po ay si Neves Anatlus Domcam. Mapasang mambingalan ninyo. Neves Anatlus Domcam, congratulations sa iyong 500 GCash load, no? 500 GCash load. Alhamdulillah. Question number 7. Neves Anatlus Domcam. Grabe naman ang pangalan na. Hirap i-pronounce. Okay, pwede na ba tayo mag grand prize? Okay. Ang last na magko-question, yan na yung natira kay Bapadok. Ang last na magko-question ay mananalo po nitong Galaxy Mashallah. Tab, no? Sa mga ustad, sa mga bamangagi, mga bag-online class na inshallah na makuhanin niya ba na mas larang ko na magtabang niya ba, or sa mga Natawan ng tuboy, mga minantukan to sa ito yun na, sana dapat tigil na siya tapamasana. wait. Okay, ito po, no, Galaxy Tab, no. Pagpasensyahan niyo na at ito'y pawang katuwaan lamang at ito po yung naisip namin, Lucas Konya, si Bapadok, Agadia, siya sa online. So, sana yung mga kasagot dito yung nangangailangan talaga, no, at may sharer badge, no. Pagbigyan po natin yung ating mga kababayan na sila po yung mga kasagot ng question ng ating guest, no, Dr.
Muhammad Najir. Okay, ready na ba? Ready na kayo. Shoutout nga pala kay Justin Lausa Villela. Okay. 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 So, last question. At Last ang question na ba tayo? mapapanalunan is Mukhang gabi na eh. Galaxy. Magkakahadyod pa tayo. Galaxy tablet. Okay, Hindi na, no? ganito ang sinasabi sa question. Gusto ko sanang baguhin pero wag na lang kasi baka mahirapan pa sila sa explanation. Ang sinasabi dito, pero medyo baguhin natin ng konti yung tanong. Pero yun pa rin ang sagot. Sabi binanggit natin na haligi ng relihiyon, which is 12 na haligi ng relihiyon. Alin dito ang masyadong nakakagulo sa mga tao o nagbibigay ng gulo sa mga tao? Alin sa 12 haligi ng relihiyon ang nagbigay ng gulo sa mga tao? Okay. Basa na kita. Basa nas kita. Okay. Dinmabit tano sa 10 kudwa arukon no agama. Pagdiyan su Islam, su iman, su ihsan. Nando siya ba i pakabulibog sa madakla tao? Kadi nilang gasabutan. Ndolo ba arukon? Okay? Sabutan na? So, Question number 8. Nginlo, nisagot. Masya Allah, nasagot agad. Sagot agad. Qualified naman. Walang problema. Alam naman natin ang status niya. Okay, nakita ko rin, no? Bali, mayay. Anong nakatawan? Ugeda. Tingnan niyo mabuti kung sino ano. Dito, dalawa kasi ang watcher natin, no? May nauna sa isa, may nauna din sa isa, pero tingnan natin ang ano. So, pagkitingin yung minutes or your seconds. Pag maraming tumama or hindi niyo maguluhan, pwedeng bubunutan. Kasi Okay. ano to Galaxy Tab na eh. Masya Allah. So, ganito, may nanalo na, no? Dalawa ang nanalo, pero Hatiin yung isa nila. kasi, hindi pwedeng hatihin. Ganito na lang, yung isa ay, ibigay ko na lang na isang bulb. Okay. Bulb. Bakit pareho bang ano nila? Pareho ang Pareho ang kanilang sagot. Ang tamang sagot po ay kadar. kadar. Yes, Mashallah. kadar. Kadar. Yung isang huling alos kasi sa isang watcher natin, nauna sa kanyang isa, nauna naman yung isa. Kaya lang, pinsan ko yung isa. So, Bald pero, lang sa kanya. pero mas nauna pa rin talaga yung nakakuha ng tab. So, So sino? ang nakakuha po ng tablet ay si Jul Kimar Abdullah Yusuf. Masya Allah. And then, sa aking pinsan, kay anak ni Papa Makoy, no? Si Yusuf Birwar, ito, Bald na lang. bulb ang aking ibibigay sa iyo. Okay. Kapakinabangan mo to. Ito talagang gusto niya. Kaya lang, pasensya na. Pasensya na. At saka, baka sabihin ng ating mga kababayan, bias tayo dahil Birwar yung nanalo. Grand prize pa naman, okay lang kung hindi grand prize. No? So, Sinong nanalo? Pakiulit? Si si Jul? Jul Kimar Abdullah Yusuf. Okay? Parang yung sa tono ng kanyang pangalan, parang sa Basilan or Hulo or Zamboanga. Parang ganun. Jul Kimar. Sige nga. Jul Kimar Abdullah Yusuf, no? So, paano niya makuha itong grand? Hanapin niya lang si J. Castillo, no? Ipipin ko ang kanyang number. Look for Masya Allah. J. Castillo. Galaxy Tab.
Kasi taga city ito eh, Quadcore. kaya ito na lang. Taga City. Hindi itong Okay, hanapin nila. Okay. Nakaka-Wi-Fi siya. Tapos quad-core. 3,000 Ano ba ito? mAh yung battery. Android. So maraming salamat sa lahat po ng nanood ng ating live, no? Okay, so i-announce mo nga yung ating moon sighting, Bapadok, ulit, Okay, no? ang moon sighting natin is bukas inshallah. Bukas 11 ng May. So pag nakita ang buwan, mag-start ang Eid o ang Eid is Wednesday. Okay. Pero pag hindi nakita ang buwan, ikukumpleto natin itong buwan ng Ramadan ng 30 days. So bali ang Eid is sa ano pa, sa Yomul Khamis, sa tawag dito, ano yung Khamis sa Tagalog? Khamis? Thursday. Thursday. Okay, malapit na talagang umalis si ang ating Ramadan, So, no? bukas, ngayon na lang sa bukas yung Ramadan natin. Yes, ang moon sighting, no? So, ang moon sighting is bukas. Yes, so advance Eid Mubarak sa inyong lahat. Pakibasa lahat yung mga nanalo Okay, para at least malaman nila. From first to last question, ang nanalo dito ay nanalo siya ng bulb, solar bulb, si Sha NGG. And pangalawa si Zulaiha Bakul Uy, no? Solar bulb din ang kanyang premyo. Ang pangatlo ay si Nizar Hamid, no? Solar bulb din ang kanyang premyo. Pang-apat ay si Satar Mangulamas Matabalaw, no? Solar bulb plus GCash load. Dahil yung question na yun ay medyo mahirap. No, the fifth question is si Albais Barohom Ansaw Ibrahim, no? GCash load. And then ang pang-anim ay si Ayman bin Lagasan, no? Solar bulb. Ang pang-7 naman ay si Neves Anatlus Domcam, no? 500 GCash load. At ang grand prize ay si Julkimar Abdullah Yusuf, no? Okay. Ang grand prize nating So, banggitin mo kung sino mo nang mananalo Galaxy Tab. dun sa Realme C25 saka yung Realme C11. Itong C11 para sa ito sa ipadala niyo yung kanyang ang inyong turtle na reading Quran, no, sa ating page, no. By after Maghrib ang aming cut off ng pagre-receive ng pagpapadala ng messenger. Pagpapadala niyo sa messenger inyong reading Quran, duration within minimum of 3 minutes. Wag po natin masyadong tagalan dahil baka mahirapan kayo mag-upload, matagal, and then hindi nyo ma-send ng maayos. And then sa Adan naman ay C11 Realme din. So tapusin nyo ang pagtatawag ng Adan. So kung sino po yung magandang pag-perform ay yun po yung mananalo. No, tandaan nyo po, right after po ng live ay pwede na po kayo mag-send sa aming page na BM Masyur Sangki Ampatuan Birwar. No, wag niyo kalimutan, kung kayo po ay estudyante, paki-picture po ng inyong ID, ang inyong pangalan, and then ipaki-send po through video yung inyong pag-perform ng Tartil Quran, no? At video, hindi pala boses. Video. Pwedeng video, pwede rin sigurong boses. Audio. Pero better video na lang para mas clear yung pag-ano natin, no? Pag-judge dun sa mapipili nating mananalo nitong mga grand prize natin. Ganun pa man, sa mga hindi namin mapipiling mananalo ay yung kumbaga naka-abot ng mga top 3 or top 5 ay may consolation prize din na GCash at solar bulb, no? Okay, shoutout nga pala sa aking tita na napakagandang tita ko rin, no? Greet si Tita Bingot, no? Kali Kandaw, no? Salam sa iyo, Tita Bingot, no? Sa lahat ng Team Ayuda, Team ano nga yung group chat namin, Team Barikot, no? Salam sa inyong lahat, no?
Yun po, no? Mashallah. Yes. Again, Ito sa Tartil, no? ito po yung sa Tartil, no? C25 Grand Prize. Magpadala lang po kayo lamang ng video pag-perform ng Tartil. Minimum duration of 3 to 5 minutes. Ay pag napili po kayo ng aking Lucas na ulama, ay kayo po, kapag kayo po yung napili namin, ito po yung matatanggap nyo, no? Sana po yung sa mga sasali, yung nangangailangan po talaga, no? Tulad po ng estudyante, nag-aaral, online class, magagamit nyo po ito, no? Magagamit nyo po talaga. Ito po ay wala pong kasaling anumang registration or ano pa dyan. Ito Basta po ay basa lang. basa lang po, mag-perform lang po kayo at ito po ay hadiah lamang po, no? Na hadiah po lamang ito ng aming pamilya, no? Kadsukur kanu mga Lucas ko, no? So mga lango na pamilya ko sa nyaba ska bapa pidatabangan namin nyaba kabo hadiah ba niya sa mga pabudayan tanong mga pagalito. So ang adan naman ito yung kanyang premyo, no, si 11 Realme. So tapusin niyo lang yung adan, i-send niyo lang via Messenger, ay mananalo na kayo, no? Yung mga nanalo dito sa sa Q&A natin, pwede silang sasali dito. Walang problema. Okay. Pwede. Basta magandang pag-perform, walang Okay. problema. Mag-perform lang So kayo. siguro ang hindi lang pwede is yung babae. Nasa sa'yo yun, Bapadok, kung Siguro sa mga lalaki lang. sa mga lalaki lang. Sa mga lalaki lang, inshallah. Pero doon sa Quran, Tartil, which is ito ang Premyo, pwede, walang problema. kahit babae pwede. Kahit Ay, babae tama. pwede, Ang adan, Kasi lalaki lang, pala. pero pala. adan sa lalaki lang Yes. kasi ang tagatawag lang ng adan is yung mga lalaki. Correct. So walang problema, inshallah. Alhamdulillah. No, okay, salamat at nagpa-unlock kayo sa ating online live. So, congratulations sa lahat ng sa nanalo at sa mananalo nitong ating grand prize. So kailan malalaman yung tawag dito? After ng check natin. After bukas after Maghrib ay cut-off na po Cut off kami. na, So wala nang magpapadala dahil Yes. hanggang Cut-off na po Maghrib kami. Oo. And then So pwedeng ngayong gabi hanggang bukas mag-practice. yes, and then sa practice, kanya, no? Okay, natatandaan ko noong nag-practice kami is kumakain ng yung mga tawag dito pangpalinaw ng boses. yes. No, so hanggang dito na lang. Hindi kaya yung tinatawag na kabuling. Bali sa meto bapa na sukra na ba Alhamdulillah. sa Okay. sukur. So langon mo pagali ko, mga sud ko, labi-labi rin mga lukas ko, so mga pamilya ko na pamangkutan ko nyaba oras kapag ganisal kanu sa ampon bago mapupusi Ramadan na upamang nga na lata ginawa no sa laki, sa mga pakat ko, langon-langon ng mga pagali ko, labi-labi rin mga lukas ko, sa mga panugangan ko na nyaba so oras kapag nikusal kanu sa ampon ka adna to na kamamano siya tabo na ampon ako nung salangon ng mga nginga na mga lata ginawa no sa laki upama aden do bangin sukurang ko ilangon ng mga kabangalimano sa laki taman sa pamilya ko sulangon ng mga wata ko na inshallah na sana makaulit pa tayo Bapadok, no? And Inshallah. sukran and assalamualaikum bali Okay. upusi karon Bapadok. Okay. Okay, ay may pahabol. Si Asgar Piang Sulaiman, salam Dok, paano pag hindi nakita dito sa atin pero nag-id na sa ibang bansa? Paano kung di nakita? May pagkakaiba ang tinatawag sa Arabic na matali. Kung ang nakita sa ibang bansa medyo may pagkalayo sa atin is sa kanila yaon. So, pero sa magkakalapit na lugar, karatig pook natin tulad ng Malaysia, Indonesia, so mayroon tayong coordination sa kanila. Pag nakita sa kanila, consider pa rin na parang isang bansa lamang ito. Sa Indonesia or Malaysia, I think meron tayong contact doon. Ewan ko lang sa Brunei, pero sa Malaysia, Indonesia meron tayong contact doon. Ang Darulifta may contact doon na kapag nakita nila is sabihin nila na nakita dito.
Tama nga na sila doon sa Malaysia halimbawa is mas high-tech ang kanilang gamit sa pagtingin ng buwan. So pag nakita nila doon is kasama na tayo sa pag iftar o pag announce ng Eid ng kasunod na araw. Kaya nga mapapansin nyo na ang pag-announce natin is either 7:30 or 8 kasi nga hahantayin pa yung bansang Malaysia kung nakakita ba sila or wala, and then meron tayong diferensya ng isang oras. Nauuna tayo dito, oras natin dito is 6, sa kanila 5 pa lamang. So pag tumingin tayo ng buwan dito ng let us say 6, so sa kanila wala pa. Kaya nga medyo late ng konti ang pag-announce para hintayin yung sa bansang Malaysia, which is meron tayong contact doon. So yung sa mga nagtatanong sa Middle East, malayo na yon. Iba na kasi ang Middle East 5 oras ang pagitan natin. Sa oras natin ngayon is 11 or 12, sa kanila kay iftar pa lamang nila. So iba na, magkaiba na ang nasa Middle East, which is sa Saudi or sa UAE or sa Qatar o di kaya sa Bahrain, sa Oman, iba na ang kanilang doon. Pag nakita doon or nakita sa atin, nakita doon, so magkaiba na. Magkaiba na. And then ito'y pinaliwanag na ng ating butihing mufti na may hadith dito patungkol sa tinatawag na pagkakaiba ng bawat lugar sa pagtingin ng buwan. Sana nga wag mo na umalis ang Ramadan, no? Supposed to be maghahabol pa kami, baka bukas somewhere in Dato din Sinswat makapagpa-iftar pa tayo, no? Kaya lang short na yung oras, so kung ako lang ang tatanungin, sana wag mo nang umalis ang Ramadan. Pag gusto nila, cash na lang kung ipapadala sa kanila. So alhamdulillah, kumbaga chance to. Ilan bang viewers natin? Ngayon wala na, Wala na, 40 plus na lang. Kasi wala nang premyo The next, alhamdulillah. The next program natin ay magtahajud tayo, no? After this, maya-maya pahinga, hindi na tahajud. So sukran and assalamualaikum. Sukran sa inyong lahat, Papadok. Okay. Dito na lamang at siguro nakakuha kayo ng kahit na sabihin natin konting aral doon sa lecture natin. At siguro nga hindi lang konti kasi ang bilis ng tama nyo eh. Yes. Ibig sabihin, pag tanong namin, automatically, nasasagot agad. Hindi abot ng 1 minuto, sagot agad. So, I mean, it means, kumbaga talagang sumubaybay talaga sila. So, inshallah, sana hindi lang dahil sa papremyo, kundi talagang yung pag-aaral talaga sa Islam ang kanilang hinahangaan doon, yung pagkaalam sa mga basic lamang na kaalaman tungkol sa ating relihiyon, sa relihiyong Islam. So hanggang dito lamang at kami nagpapaalam na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakuang